Isipin mo na biglang naglaho ang iyong bansa sa isang iglap, pati ang iyong watawat at mga pinuno, wala na. Iyan ang nangyari sa 300 milyong tao. Nang bumagsak ang Unyong Sobyet, naglaho ang imperyo, sumulpot ang mga gangster at naiwan ang mga karaniwang Ruso. Ang sumunod ay isa sa pinakamalalang sakuna sa panahon ng kapayapaan noong ika-20 siglo, isang dekada na nakalimutan ng mundo. Bakit walang nagbahagi ng kwento nila? Sa episode ngayon ng The Infographic Show, aalamin natin kung bakit bihira pag-usapan ang nangyari sa mga Ruso matapos bumagsak ang kanilang bansa. Para maintindihan ang pagbagsak, alamin muna ang nangyari bago ito. Ang Soviet Union ay hindi karaniwang bansa, kundi eksperimento sa ekonomiya at lipunan na sumubok lampasan ang kultura at nasyonalidad at sa ilang paraan nanatili itong buhay. Sa halos 7 dekada mula 1900, 22 hanggang 1991, pinatakbo ng Union of Soviet Socialist Republics ang isang command economy kung saan kontrolado ng Estado ang lahat, ang mga pabrika, mga sakahan at mga negosyo. Sila ang nagdedesisyon kung ano, gaano karami at anong presyong ipoproduce at ibebenta. Walang dapat ipag-alala ang mamamayan sa trabaho dahil ginagarantiya ito ng Estado. Karaniwang ibinibigay ang pabahay sa malalaking apartment na konkretong gusali. Malaki ang subsidya sa tinapay, gatas at gamot kaya mababa ang presyo. Libre rin ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Oo, maraming problema ang sistema. Kulang, mababa ang kalidad ng produkto at halos walang kalayaang pampulitika. Para sa karaniwang Ruso, predictable ang buhay at hindi ito masama. Alam nilang magkakatrabaho, may tirahan at pagkain sila. Sa huling bahagi ng dekada 80, naging malinaw na imposibleng makamit ang pagkakaisa ng Soviet. Malaki ang naging kapalit ng pagtutol ng bansa sa kanluran. Tuloy-tuloy na gastos sa sandatang nuklear, paglilinis ng Chernobyl at mahabang digmaan sa Afghanistan na umabot ng higit 1 dekada. Ang kabiguan sa politika at ekonomiya ay nagdulot ng kawalang tatag sa bansa at hindi nahiwalay ang mga tao nito sa mundo. Nakita na nila pamumuhay ng iba kaya ayaw na nilang tahimik tanggapin ang sitwasyon. Ipinakilala noon ni Mikhail Gorbachev, ang leader ng Soviet, ang mga reforma na tinawag na perestroika at glasnost, na layuning gawing moderno ang ekonomiya at payagan ang mas malaking pagiging bukas. Pero imbes na magpasigla, ang reforma ay nagdulot ng kritikal na kalagayan sa sistema. Noong 1971, matapos ang bigong kudeta at pagtaas ng presyon mula sa mga kilusan sa Ukraine at Baltic States, bumagsak ang Soviet Union. Noong Disyembre 26 opisyal itong nabuwag at nagresulta sa 15 bagong bansa. Ang Russia, pinakamalaki sa kanila, ay naghintay kung ano ang susunod, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Matinding pagwasak ng ekonomiya na karaniwang nangyayari lang tuwing digmaan ang tumama sa bansa. Bumagsak ang gross domestic product ng Russia nang hindi bababa sa 40% mula 1,971 hanggang 1,978 at ayon sa ilang mga ulat, umabot pa ito sa 50% mula 1,972 hanggang 1,978. Ang biglang pagliit ng ekonomiya ay parang Great Depression sa United States. Pero nangyari ito ng mas mabilis, mas matindi ang tama, at walang digmaan na naging dahilan ng pagbangon para hilahin ang bansa palayo sa bingit ng pagbagsak. Mabilis na binuwag ang mga industriyang pinapatakbo ng Estado sa Soviet sa prosesong tinawag na shock therapy. Nakumbinsi ng mga tagapayo mula sa kanluran, tulad ng International Monetary Fund at World Bank, ang mga leader ng Russia na ang mabilis na pribatisasyon ang pinakamadaling paraan para sa market economy. Ang mga pabrika, minahan at mga yaman na pinapatakbo ng Estado ay alinman ibinenta o ibinigay sa mga pribadong may-ari sa loob lamang ng ilang buwan. Ang pribadong pagmamay-ari ay sinasabing nagpapahusay at nagpapasagana, ngunit di inaasahan ang malawak na korupsyon. Ang mga nasa gobyerno at kriminal na may koneksyon ay nakakuha ng mahahalagang ari-arian sa murang halaga. Sa loob lamang ng ilang taon, iilang lalaki ang naging bilyonaryo. Kinuha ang kontrol sa mga oil field, planta ng aluminum, at mga pabrika na dati ay pag-aari ng Estado. Samantala, maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho o napilitang magtrabaho sa mga dating sosyalista na naging kapitalista. Nawala ang dating sosyal na kontrata ng Soviet na nagtitiyak ng trabaho, kasunod ang matinding pagtaas ng presyo. Noong 1972, tumaas ng higit 2,300% ang presyo sa Russia. Noong Enero, 1 ruble lang ang tinapay, pero pagdating ng Disyembre, 24 na rubles na.
Halos wala ng halaga ang ipon ng tao. Ang mga matatandang Ruso na nagtrabaho ng ilang dekada ay natuklasang halos hindi sapat ang kanilang pensyon para sa isang linggong pamimili ng pagkain. Sinira ng hyperinflation ang gitnang uri bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong mabuo. Hindi nababayaran ang mga sweldo ng ilang buwan. Pumapasok pa rin sa trabaho ang mga guro, doktor, manggagawa at empleyado ng gobyerno kahit walang kasiguraduhan sa sahod. May mga tumanggap ng sahod na produkto, hindi pera. Ang mga guro ay binabayaran ng mga bote ng alak na kailangan pa nilang ibenta sa kalsada para magkaroon ng pera pambili ng pagkain. Pagsapit ng 1,000, 994 umabot na sa mahigit 8 ang porsyento ng walang trabaho, isang bilang na hindi pa naririnig sa isang lipunan na hindi nakaranas ng kawalan ng trabaho noong panahon ng Soviet. Lalo pa itong lumala noong 1,978 nang umabot sa 13% ang walang trabaho at nanatili ito roon. Kung matatawag mong matatag ang kahirapan. Para mailagay sa tamang konteksto, kahit ang European Union ay nakaranas ng mataas na antas ng kawalan ng trabaho noong dekada 90, mga 13% sa halos buong dekada. Hindi tulad ng Rusya, nakaiwas sa labis na taas presyo ang karamihan sa bansang Europeo. Pwede pa ring umasa ang pamilya sa ipon at sapat ang sistemang panlipunan para tugunan ang pagkawala ng trabaho nang hindi bumagsak ang ekonomiya. Sa Rusya, ang pagkawala ng trabaho, pagtaas ng presyo at bigla ang pagbabago sa sistema ay naging matinding dagok. Mahirap nang hanapin o bilhin ang pangunahing bilihin. Mas walang laman na ngayon ang mga estante ng tindahan kaysa noong panahon ng Soviet. Bumagsak ang mga network ng distribusyon ng pagkain at produkto sa bansa. Matagal nakapila ang mga tao umaasang makabili ng tinapay, gatas o gamot. Ang black market na lang ang naging tanging paraan para makakuha ng mga pangunahing bilihin at kadalasan ay mas mataas pa ang presyo doon kaysa sa mga opisyal na tindahan. At pagkatapos ay biglang sumabog ang antas ng kahirapan. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, halos 50% ng mga Ruso ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line kumpara sa halos 2% lang noong panahon ng Unyong Sobyet. Kahit binabaluktot ang estadistika ng kahirapan noong Sobyet para sa propaganda, malinaw na bumagsak ang antas ng pamumuhay noong dekada 90. Karaniwan ang malnutrisyon sa maraming tao, lalo na sa bata at matanda. Nauubusan ng benda at antibiotiko ang mga ospital at nasisira ang mga sistema ng pagpainit sa mga apartment na hindi na naayos. Napilitan ang mga tao magtiis sa matinding taglamig ng Rusya at pati buhay nila'y di na mapagkatiwalaan. Bumaba ang inaasahang buhay ng mga kalalakihang Ruso mula 64 na taon noong 1989 hanggang 57 taon noong 1994 na karaniwang nangyayari lang tuwing digmaan o malalaking epidemya. Bumaba rin ang life expectancy ng kababaihan pero di gaano kalala. Maraming dahilan ang krisis sa dami ng namamatay. Mula sa hindi matatag na ekonomiya hanggang sa biglaang pagkawala ng mga estrukturang Sobyet na pinagkatiwalaan ng mga tao sa loob ng mga dekada. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagdulot ng pagbagsak ng lipunan na kasing tindi rin ng epekto ng gumuho ang estado at ekonomiya. Nagresulta ito hindi lang sa kahirapan kundi pati sa pagkasira ng kaayusan, nagdulot ng madalas marahas at nakamamatay na kaguluhan. Nagkaroon ng puwang na agad sinamantala ng mga organisadong kriminal. Noong panahon ng Soviet, kontrolado ng KGB at pulisya ang mga grupong kriminal. Nang bumagsak ang sistemang iyon, pumasok ang mafia para punan ang puwang. Nagbuklod ang maliliit na kriminal at naging organisadong grupo na hinati ang mga industriya. Ang mga oligarko na nagsamsam ng mga ari-arian ng Estado noong panahon ng privatisasyon ay hindi maikakaila sa mafia dahil sa maraming pagkakataon. Sila rin ang parehong mga tao. Inaayos ang alitan sa negosyo sa karahasan at naging karaniwan ang bayarang pagpatay. Noong 1992,2005, may average na mahigit 3,000 at 1,000 pagpatay kada taon sa Russia at minsan umaabot ng 45,000. Malayo sa United States na noon ay tinuturing murder capital ng mga mauunlad na bansa. Madalas pinapatay sa araw ang mga direktor ng bangko, negosyante, politiko at mamamahayag. Karaniwan na ang pambobomba ng sasakyan. Tinawag na itong bandit capitalism at mahirap itong pabulaanan. Para sa mga karaniwang Ruso, ibig sabihin nito ay palaging naroroon ang karahasan. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao ang pulis. Madalas ay kasabwat pa nila ang mismong mga kriminal na dapat sana nilang hinuhuli. Ang panunuhol sa mga opisyal ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay, mapanagnenegosyo ka man o sinusubukan lang mapasok ang anak mo sa mas magandang paaralan.
Ang korupsyon na laganap na noong panahon ng Soviet ay lalo pang lumala nang mawala ang mga dating sistema ng pananagutan. Umabot sa epidemic level ang pagkalulong sa alak habang lumalala ang sitwasyon. Nagpakalasing ang mga tao para makayanan ang psikolohikal na trauma ng pagbagsak ng kanilang mundo. Ang mga Ruso ay umiinom ng 32 pinta ng purong alak kada taon noong kalagitnaan ng dekada 90. Iyan ay mahigit doble sa tinatayang konsumo ng World Health Organization sa Europa noon. Hindi lang ito basta mga tao na sobra ang pag-inom sa mga party. Ang malawakang pagkalulong sa alak ay pandemya na sumisira sa pamilya at komunidad. Ang alak ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa. Noong 1995, humigit kumulang 75% ng mga suspek sa pagpatay ay inaresto habang sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ang cardiovascular disease na madalas dulot ng labis na pag-inom, stress at maling pagkain ay isa ring pangunahing sanhi ng pagkamatay at pagtaas ng bilang ng namamatay na kalalakihan. Nakakagulat ang epekto ng pagbagsak ng lipunan sa demografiya. Ang kabuuang fertility rate ng Rusya o ang karaniwang bilang ng anak na nagkakaroon ang isang babae sa kanyang buong buhay ay bumaba mula 2.0 noong 19 na 89 hanggang 1.16 na lang. Pagsapit ng 1,000, 999. Ang 2.1 ang kinakailangang replacement level para manatili ang populasyon. Halos kalahati na lang ng kinakailangang bilang ng mga bata para mapanatili ang sarili ang napapanganak sa Rusya. Naabot na ng bansa ang tinatawag na Russian Cross. Iyon ang panahon na mas marami nang namamatay kaysa ipinapanganak. Noong 1,900, 72 na itala sa Rusya ang 1.587 milyong kapanganakan kumpara sa 1.807 milyong pagkamatay. Lumobo ang pagbaba ng populasyon ng mahigit 220,000 sa isang taon at magpapatuloy ang negatibong paglago sa susunod na 15 taon. Maraming batang dapat ipinanganak noong dekada 90 sa Rusya ang hindi na ipanganak at ramdam pa rin ito ngayon. Lumaktaw tayo sa 2020 at ang mga nawawalang batang iyon sana ay nagtapos na ng mas mataas na edukasyon at pumapasok na sa trabaho sa kanilang 20s pero hindi sila kailanman ipinanganak. Ang mga kababaihan ay nagdala ng partikular na bigat noong panahong ito nang bumagsak ang sistemang Soviet. Kasama ring bumagsak ang mga safety net. Nagbigay ito ng childcare na sinusuportahan ng Estado at garantisadong maternity leave. Ang mga kababaihang gustong magkaanak ay nahirapan magpalaki ng pamilya dahil hindi sigurado kung mababayaran sila buwan-buwan. Hindi sila makapag-budget para sa gatas ng sanggol kapag ang presyo nito ay tumataas ng 20 beses sa loob ng isang taon. Dahil dito, pinili ng marami na huwag munang magkaanak o ipagpaliban ito hanggang gumanda ang kalagayan. Hindi gumanda ang mga kalagayan hanggang sa dumating ang 2,000. Ibig sabihin, isang buong dekada ng mga posibleng kapanganakan ang nawala. Nasira rin ang edukasyon at kalusugan dahil sa pagbagsak ng lipunan. Ang mga guro at doktor na dating iginagalang sa panahong Soviet ay naging kabilang sa pinakamahihirap. Maliit lang ang sahod nila kung nababayaran pa nga. Maraming magagaling na propesyonal ang umalis sa mga larangang ito, lumipat sa negosyo o nag-emigrate. Bumaba ang kalidad ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan at ang mga ospital na dating maayos noong Soviet ay naging mapanganib at hindi natiyak ang kalinisan. Kailangang magdala ng sariling kumot at gamot ang mga pasyente. Para sa mga kabataang nagdadalaga at nagbibinata noong dekada 90, tila madilim ang hinaharap. Hindi natiyak na ang edukasyon ay magdadala sa matatag na karera. Aktibo pa rin ang mga universidad, pero hindi natiyak na magkakatrabaho ang may diploma. Sa halip, parang ang tagumpay ay napupunta sa may koneksyon, sangkot sa korupsyon, o masuwerte lang sa tamang lugar at oras. Isang henerasyon ng mga Ruso ang natutong hindi ganoon kahalaga ang sipag at edukasyon kumpara sa pagkakakilala sa tamang tao o pagiging handang lumabag sa mga patakaran. Habang bumabagsak ang lipunan ng Ruso, lubos ding magulo ang kanilang politika. Ang pangako ng demokrasya na dumating matapos ang pagtatapos ng pamumuno ng Soviet ay mabilis na napalitan ng kawalang tatag, katiwalian at sa huli, pagbabalik sa autoritarianismo. Si Boris Yeltsin, unang pangulo ng Russia, matapos bumagsak ang Soviet, ay inaasahang magiging simbolo ng demokrasya sa bansa. Sumikat siya noong 1991 nang tumayo sa ibabaw ng tangke laban sa kudeta kay Gorbachev. Ipinakilalang reformista na magdadala sa Russia ng bagong kalayaan at kasaganaan. Sa halip, ang kanyang termino ay naging puno ng gulo, korupsyon at kabiguan. Laging may krisis ang pamahalaan ni Yeltsin at hindi nito nakontrol ang inflasyon, katiwalian at krimen. Masama ang kanyang kalusugan, laging lasing, at tila lalo siyang lumalayo sa hirap ng karaniwang Ruso. Ang pinakamasamang sandali ay dumating noong Oktubre
1973. Ang tensyon sa pagitan ni Yeltsin at ng parlamento ng Russia ay sumiklab sa hayagang labanan. Hiniling ni Yeltsin ang dagdag na kapangyarihang ehekutibo para sa reformang pang-ekonomiya. Gusto ng parlamento na pabagalin o baligtarin ang shock therapy na patakaran na sumisira sa bansa. Nang subukang i-impeach si Yeltsin, nilusaw niya ang parlamento na tinuturing ng marami bilang labag sa konstitusyon. Hindi tinanggap ng parlamento at nagbarikada ang mga pinuno sa loob ng Russian White House. Inutusan ni Yeltsin ang militar na salakayin at paputukan ng mga tangke ang gusali noong Oktubre 4. Opisyal, 187 ang namatay, pero tinatayang halos 2,000 talaga ang bilang. Ang epekto sa pag-iisip, panandalian man o pangmatagalan, ay kasing tindi ng pinsala. Ang mga larawan ng mga tangke na nagpapaputok sa sentro ng demokrasya ng Rusya, 2 taon matapos bumagsak ang Soviet, ay nagwasak sa ilusyon ng maayos na paglipat sa katatagan. Nanalo si Yeltsin at binago ang konstitusyon para bigyan ang sarili ng mas malaking kapangyarihan. Permanenteng nasira ang demokratikong kredibilidad ng Rusya. Ang mga patakarang pang-ekonomiya ni Yeltsin na impluwensyado ng mga tagapayo mula kanluran ay inaasahang magdudulot ng masaganang pamilihang ekonomiya. Nagbunga lang ito ng mga oligarko, kahirapan at galit sa panghihimasok ng dayuhan. Pinanood ng mga Ruso ang mga kanluraning tagapayo na nangangaral tungkol sa malayang pamilihan habang lumalala ang kanilang pamumuhay. Dumarami ang naniniwala na hindi tunay na iniintindi ng kanluran ang kasaganaan ng Russia, kundi nais lang nilang maging mahina at sunod-sunuran ito. Maging patas man o hindi, lumalim ang pananaw na yon sa isipan ng mga Ruso. At hanggang ngayon ay hinuhubog pa rin nito kung paano tinitingnan ng marami sa kanila ang kanluran. Dumating ang krisis pinansyal noong 1978, pinakamalaking dagok sa pamumuno ni Yeltsin. Hindi na bayaran ng pamahalaang Ruso ang utang, bumagsak ang ruble at nagsara ang mga bangko. Ang mga taong nagsisimula pa lang muling mag-ipon sa bagong ekonomiya ay napanood na lang na naglaho ang kanilang pera sa isang iglap. Dahil sa matinding krisis, pati mga Rusong nakinabang sa reforma noong 1970 dekada ay nagtanong kung mali ang eksperimento. Pagsapit ng 1970 single digit na lang ang approval rating ni Yeltsin. Pagod, may sakit at nawala ang kredibilidad niya. Noong Disyembre 31, 1970, nagbitiw si Yeltsin sa pwesto sa isang nakakagulat na anunsyo. Ipinasa niya ang kapangyarihan sa kanyang punong ministro, ang dating KGB na si Vladimir Putin. Huling ginawa ni Yeltsin ay sinigurong may pangakong imyunidad si Putin para sa kanya at pamilya niya. Sa huli, nangingibabaw pa rin ang korupsyon at pag-iingat sa sarili. Nangako si Putin sa mga Ruso ng isang bagay na labis nilang hinahangad, kaayusan at katatagan matapos ang isang dekada ng kaguluhan. Tumimo ang mensahe, ipinakita ni Putin ang sarili bilang matatag na pinuno na magbabalik ng lakas at dignidad ng Russia. Pinatigil niya ang mga kilalang oligarko, lalo na yung mga kumontra sa kanya. Pinagsentro niya ang kapangyarihan sa politika, pinahina ang parlamento at mga gobernador, at nilimitahan ang kalayaan sa pamamahayag at karapatang sibil. Maraming Ruso na trauma noong dekada 90 ang masayang tinanggap ito kapalit ng ekonomikong katatagan at pambansang pride. Nakatulong din ang pagtaas ng presyo ng langis noong early 2000s sa pag-angat ni Putin. Napuno ang kaban ng bayan kaya natupad ni Putin ang pangakong mas mataas na sahod, pensyon at serbisyong panlipunan. Laging naiiba ang dating ni Putin kumpara noong dekada 90. Madala niyang ipaalala ang kaguluhan, sirang ekonomiya at magulong politika noon. Noong inaasahang tutularan ng Russia ang Europa, bawat hakbang laban sa demokrasya ay inilarawan bilang pagprotekta ni Putin sa Russia at mga tao nito mula sa dating kaguluhan. Malakas pa rin ang argumento na iyon sa Russia ngayon, lalo na sa paulit-ulit na agresyon ng bansa laban sa kanluran at partikular sa Ukraine. Hindi naman nito nililinaw kung bakit parang nalimutan ng lahat kung paano napunta rito ang Russia. Karamihan sa mga kwento ay nagsisimula noong unang bahagi ng 2000s at isinisisi nila lahat kay Putin. Bihira ang lumilingon sa dekada 90 kung saan nangyari ang tunay na pinsala. Karaniwang itinuturo ng mga makabagong pananaw si Putin bilang sumisira sa demokrasya dahil ito ang nababagay sa kanilang kwento. Akala ng kanluran na panalo sila matapos ang Cold War, na nanaig ang demokrasya at kapitalismo laban sa komunismo, pero hindi ganun kasimple dahil sa magulong dekada 90 ng Rusya. Inasahan ang kasaganaan at kalayaan mula sa demokrasya at malayang pamilihan, ngunit naranasan ng Rusya ang dekada ng kahirapan, karahasan at pagbagsak ng lipunan.
Ang pag-amin sa tindi ng pagdurusa ng Rusya noong dekada 90 ay mangangahulugan na. Kailangan ding aminin ng kanluran ang isang hindi komportableng katotohanan na ang uri ng reformang pang-ekonomiya nito ay lubusang nabigo. Ang tagumpay sa Cold War ay nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng karaniwang Ruso. Karaniwan sa kanluran ang pagtutok sa isyung pampolitika at geopolitikal, imbes sa tunay na karanasan ng karaniwang tao. Pinag-uusapan ng mga tao ang pagtatapos ng Unyong Sobyet bilang isang geopolitikal na pangyayari, ang pagbagsak ng isang superpower, ang pagtatapos ng Cold War, at ang pagpapalawak ng NATO. Ngunit hindi masyadong nababanggit ang epekto nito sa guro sa Novosibirsk na nawalan ng halaga ang pensyon o sa inang taga-Moscow na naghahanap ng gatas habang nauubos ang ipon dahil sa implasyon. Nalilimutan ang kwento ng tao sa geopolitikal na naratibo, nagiging numero at estadistika na lang sila. Isa pang salik ay ang unti-unting naging mas autoritaryan ang Russia sa ilalim ni Putin. Dahil dito, naging mas madali para sa mga kanluraning tagamasid na ituon ang pansin sa Russia bilang isang banta. Habang tumitindi ang pagtutol ng Russia sa kanluran, lalo ring nababawasan ang simpatiya para sa kanilang pananaw at hinanakit. Mas madali para sa iba na tawagin ang Russia ni Putin na autoritaryan at agresibo kaysa unawain ang komplikadong kasaysayan nito. Pagkatapos mawala ng superpower status, naghihirap ang Russia, dumanas ng karahasan at nakaramdam ng pagtataksil mula sa kanilang mga lider na umano'y ibinenta sila sa kanluran. Para sa mga karaniwang Ruso, pakiramdam nila nagkawatak-watak ang bansa nang wala silang kasalanan. Ang kolektibong tromang ito ang nagpapaliwanag kung bakit ganito ang asal ng makabagong Russia sa pandaigdigang entablado kapag pinag-uusapan ni Putin ang pagpapanumbalik ng kadakilaan ng Russia. Direkta niyang kinakausap ang mga nabuhay noong dekada 90 at natatakot na maulit ang ganitong trahedya. Epektibo ang propaganda ng Russia kapag inilalarawan nitong mapanira at mapagkunwari ang kanluran. Para sa mga naalala ang kanlurang tagapayo na nagturo ng demokrasya habang magulo ang Russia, natutunan ng maraming Ruso. Ang demokrasya ay maaaring magdala ng kaguluhan. Ang mga patakaran ng kanluran ay maaaring magdulot ng magkaibang epekto. At mas mahalaga ang lakas at kaayusan kaysa sa kung gaano kahusay ang aktual na pamamalakad ng gobyerno. Pagkatapos bumagsak ang Soviet, naging mahirap ang buhay para sa maraming Ruso, pero may isang lalaki na umangat dito. Panoorin ang isang araw sa buhay ni Putin upang makita kung paano binuo ng dating ahente ng KGB ang kanyang imperyo. O i-click na lang ang video na ito.